Dakilang Diyos sa aming Ama na nasa langit, tunay nga na kami ay nagkakatipon upang ialay sa iyong pinakamataas na pagsamba at mapagpakumbabang pakinggan ang iyong mga salita. Subalit nararamdaman namin ang aming mga kahinaan sa aming mga sarili, sapagkat kami ay mga nilalang na may limitasyon. Kami ay mga tao na may kasalanan. Kaya't kami, Panginoon, ay lumalapit para tumingin sa iyong biyaya na nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Linisin mo kami sa aming maraming mga kasalanan at maranasan po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa magitan ng iyong presensya na kikilos sa aming kalagitnaan. Malamig ang aming mga puso, mabagal ang aming pag-iisip. Kami, Panginoon, ay nakibaka sa mga temporal na bagay at mga masasamang bagay ng sanlibutan. Kaya't kailangan ka namin, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, upang hindi maging ritual at seremonyal ang aming pagsamba sa iyo, kundi talagang may alay namin sa iyo ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, this morning as we study your word. May paalala sa amin ang kagalakan na nakasentro lamang sa iyo. Mapaalala sa amin, Panginoon, ang paglakad ng malapit sa iyo. At ito'y magagawa namin sa magitan ng pagtupad sa iyong kautusan bilang mananampalataya. That's why may you powerfully work even as we study your word sa Adult Sunday School to save sinners in our midst and sanctify your people. At gawin mo ito for the glory of your name, sapagkat panalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Okay, so we will continue our study sa pag-aaral ng Ten Commandments. At tayo ngayon ay nasa yugto ng threefold use. Sa pamagitan ng katotohanan na ito, I will close this short series at yung mga katotohanan na ating tinalakay ang nais kong matutunan ninyo basically sa ating pag-aaral patungkol sa Ten Commandments. So once again, let us have this understanding that the Ten Commandments continue to serve as a moral standard ng New Testament believers. So sa magitan nito, merong nagpapatuloy na kahalagahan sa atin ng mga batas ng Diyos. At ang ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang miyembro ng lokal na iglesia ay meron dapat conformity sa kautusan ng Diyos. There is the binding nature of the Decalogue as a whole unit. So yung buong mga kautusan ng Ten Commandments nagpapatuloy hanggang sa ating panahon kasi yung pundasyon ng mga kautusan ng Diyos ay mismo ang kanyang sarili. Kaya't hindi ito kahalintulad ng mga napawalang bisa na kautusan ng Diyos sa lumang tipan, katulad ng mga judiciary laws ng Israel, ng kanilang mga ceremonial laws. Napawalang bisa ang mga iyon nang dumating ang Panginoong Hesukristo. That is not the case ng Ten Commandments, sapagkat ito'y refleksyon ng character ng Diyos. As our God is eternal, tinatawag ng mga theologians itong Ten Commandments na eternal moral law. Kaya't meron itong binding nature, even sa New Testament people of God. In all the commandments of the Decalogue, there is a comprehensive approach taught by God's Word. So tinalakay natin last time, sa buong 10 utos, meron itong mga batas na pinapasunod sa atin, may mga kasalanan ay pinagbabawal sa atin, at yung pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi lamang panlabas, kundi meron itong panloob na demand. At yan ay taglay ng lahat ng utos ng Diyos from the first commandment hanggang sa 10th commandment. At yan nagre-reinforce sa atin ng patuloy na diwa na nagpapatuloy ang kautusan ng Diyos, ang kahalagahan nito kahit sa mga mananampalataya ng bagong tipan. And as we continue this short series, Christians must proceed to learn the continuing function of the law according to Scripture, because we are saying na yung Ten Commandments ay nagpapatuloy na moral standard of the New Testament believers. Dapat nating matutunan yung function na ito ng mga batas ng Diyos. So, let us have this
caution from the misuse of the law. So napakaseryosong bagay nito sapagkat maraming mga maling pagtuturo patungkol sa kautusan na nagiging dahilan sa mga panganib sa buhay pananampalataya. And even I will say, panganib sa eternal na kalagayan ng tao. We are familiar of this wrong use of the law na ginagamit ng iba bilang pag-asa nila para sa kanilang kaligtasan. Many are wrongly deceived into believing they can use the law to be accepted by God. So we must correct this wrong use of the law. At ito'y nagdudulot ng eternal na panganib sa mga makasalanan. Hindi lamang sa pagbaliwala ng Ebanghelyo, kundi maging sa pagkakaroon ng maling pag-asa para maging matuwid sa Diyos. At ginagamit ng ilan yung kautusan bilang pag-asa para sa kanilang kaligtasan. There is this dangerous path ng legalism, seeking to achieve forgiveness and acceptance of God through personal obedience. Yan yung pinaniniwalaan ng marami. There is this error of treating God as indebted to our moral and religious activity. Para bagang ang Diyos ay may utang sa atin. Kapag gumawa tayo ng mabuti na dapat niya tayong bigyan ng reward, dapat niya tayong bigyan ng mga pagpapala, ang Diyos ay Diyos. At tayo ay mga nilikha lamang. But there is this blasphemous thought na inaakala ng marami may utang sa kanila yung Diyos sa kanilang pagsunod sa kanyang mga salita or even exercising good works. But let us correct this wrong thought sa magitan ng pag-aalala ng verse na familiar sa atin. Alam natin yung Ephesians 2, verse 8 up to verse 9, at dapat yan ay magpa-reinforce sa ating mga pangunawa na ang kautusan talaga ay hindi para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Hindi diyan ginagamit yung kautusan because from this passage, malinaw na sinasabi ni Apostle Paul yung biyaya ng Panginoon para sa kaligtasan. Yun yung dahilan why we are saved. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Hindi ito sa magitan ng gawa. Hindi ito sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil muli, biyaya lamang ng Panginoon ng kaligtasan. And even sa pag-intindi natin ng talatang ito, malinaw na yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo ay result ng biyaya ng Diyos. So yan yung dapat nating maintindihan. Why a person profess faith in the Lord Jesus Christ? Hindi dahil magaling yung nangaral. Hindi dahil mas matalino siya kaysa sa iba. Tingnan natin muli yung ating talata, dahil sa biyaya ng Diyos. At kahit intindihin natin mismo yung nature ng faith, ang pananampalataya, hindi siya tumitingin sa kanyang sarili. Ang buong pag-asa ng pananampalataya ay sa object ng faith. Kaya hindi sa magitan ng gawa, yung kaligtasan, even sa ating pag-unawa sa nature ng pananampalataya, it is by grace of God. So the importance of the law is not for earning salvation, but there is this danger na laganap sa marami. There will be people in hell, not only because sila ay nanatili sa kanilang kasalanan, kundi sila ay naniwala sa babala ng walang hanggang kaparusahan, subalit may maling pag-asa ng kaligtasan. Kaya ang mga mananampalataya at ang tunay na iglesia ng Panginoong Hesukristo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, dapat magbigay ng babala sa resulta ng ating kasalanan. There is eternal punishment sa ating mga kasalanan. Eternal yung kabayaran ng kasalanan kasi nagkasala tayo sa Diyos na walang hanggan. At wala tayong pag-asa sa ating mga sarili.
liban sa tagapagligtas lamang na Panginoong Hesukristo. Baka nangungusap ako sa ilan sa atin. At kailangan nating pakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo because we must believe the Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tanging tagapagligtas upang hindi tayo mapahamak sa walang hanggan. So there is that caution sa atin, ang wrong use ng law as hope for salvation. Pero sa punto na ito ng ating pag-aaral, dapat malinaw na rin sa atin itong another misuse ng law, na ini-ignore ito sa buhay Kristiyano. So dapat malinaw na sa atin ito in this point ng ating study. Sapagkat yung opposition ng marami against legalism ay nauwi sa ganitong maling konklusyon, sa negative view ng law, even sa kanilang buhay pananampalataya. At hindi dapat yan mangyari sa atin because there are those groups within evangelicalism na nire-reject yung perpetuity ng Decalogue as a unit. So may mga tumatanggi sa pagtuturo na yan na ating pinapanindigan. At tinatawag natin sila na theological antinomian. There are those who are saying na abrogated na yung Ten Commandments for the New Testament believers at iyan ay dahil sa kanilang maling pagkaunawa na may magkaibang plano ang Diyos sa Israel at sa Iglesia at itong 10 utos ng Diyos para lamang sa Old Testament Israel. At may mga naniniwala din na yung nagpapatuloy lamang na commandments sa New Testament ay yung mga inulit na kapahayagan patungkol sa 10 utos. Kapag hindi inulit yung bahagi ng Ten Commandments sa New Testament, ayan ay pinawalang bisa. Hindi gayon kasi ang Ten Commandments ay whole unit. Hindi siya separable. Hindi natin maaring piliin yung mga kautusan sa Ten Commandments na gusto nating sundin at babaliwalain natin yung iba. Ang paglabag sa isang kautusan ng 10 utos, paglabag sa buong utos. Kaya dapat mabigyan tayo ng babala sa ganitong pagtuturo na still laganap sa ating panahon. Subalit maaari na ang kalagayan natin ay mga mananampalataya tayo. Miyembro tayo ng lokal na iglesia. Naniniwala tayo sa kahalagahan ng 10 utos. Pero hanggang salita lamang natin. Yung paalalang iyan hanggang sa pandinig lamang natin. Hindi talaga natin tinutupad sa ating mga buhay. At yan ay practical antinomianism. Kahit naniniwala ka na may kahalagahan ng Ten Commandments in our Christian life, subalit hindi mo ito tinutupad, you ignore the law of God. At yan ay misuse ng Ten Commandments. So the law of God can now be observed by those who are saved by faith. Meron tayong ganitong comfort as we progress in sanctification, as we fulfill the Ten Commandments. Niligtas tayo ng Diyos. Nasa atin yung kanyang biyaya upang matapat nating tuparin yung kautusan sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Balikan natin yung talata sa Ephesians chapter 2. Subalit wag lamang tayong matapos sa verse 9. Idugtong natin yung verse 10. Sapagkat yung mga niligtas ng Diyos ay may purpose ang ating Panginoon in our life. At iyan ay para mamuhay tayo sa good works. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So yung mga niligtas sa biyaya, ay mayroong layunin yung Panginoon in their life na lumakad sa mabubuting gawain. At we can reflect that by conformity sa kautusan. Yan yung isa sa mga aplikasyon. Tingnan natin, sinabi din ni Apostle Paul sa Romans 3, verse 31, do we then overthrow the law by this faith? Ang tinutukoy niya yung Ten Commandments. Ang sinabi niya, by no means. On the contrary, we uphold the law. Ang mga iniligtas ng Diyos ay mamumuhay na sa kautusan dahil mayroon silang biyaya para tuparin ito. So while Christians are not saved by the law,
they are not free to ignore the law of God. Ang tunay na kalayaan natin sa buhay Kristiyano ay kalayaan na tinutupad yung kautusan. Hindi binabaliwala ito. Because again, we will fall sa danger ng loose living. At ano yung resulta niyan sa Christian life? It will hinder your maturity in sanctification. Yan yung mangyayari. Kung tayo ay namumuhay ng walang pagtupad sa salita ng Diyos, walang pagtupad sa kautusan ng Diyos, malaking hindrance yan sa ating progress sa holiness. And loose living can reveal that a person has not experienced salvation. Kasi yung biyaya ng kaligtasan may resulta sa buhay ng isang tao. Babaguhin siya nito mula sa dati niyang pamumuhay sa kasalanan nang nakilala niya si Jesus. Gusto na niya yung mga bagay ng Diyos. Tinutupad niya yung mga bagay para sa Diyos. Mula sa kanyang salita para sa kanyang kaluwalhatian because may resulta yung kaligtasan. That's why let us avoid these misuses of the law. But sadly, people can have religion while falling into these misuses of the Ten Commandments. Aside sa Christianity, na nagtuturo ng biyaya para sa kaligtasan, the religions of the world are religions of good works. And not only that, tiningnan natin sa ating mga pag-aaral yung theological antinomianism na mayroon within evangelicalism. Pwedeng maging Kristiyano ka, miyembro ka ng isang iglesia, pero bumabagsak ka sa misuses ng law. That's why seryosohin natin itong pag-aaral natin ng kautusan ng Diyos kasi napakahalaga nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So if we caution ourselves sa misuses ng law, tingnan natin yung threefold use of the law na tinuturo mismo ng banal na kasulatan. So ano yung function ng Ten Commandments according sa salita ng Diyos? Tinuturo ng Biblia na yung Ten Commandments is for conviction of sin. The moral law reveals the sinfulness of humanity. Para makilala natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos na banal, na wala tayong maipagmamalaki sa ating mga sarili, nariyan yung kautusan para ihayag yung ating pagiging makasalanan. Tinatawag yan ng mga theologians, the pedagogical use of the law. It acts as a tutor to reveal our condition before God. Kasi ang kalagayan ng mga makasalanan, fallen humanity, is bent to reject the reality of our total depravity. May mga tao na tinatanggihan yung kanilang pagiging makasalanan. Pero narito yung kahalagahan ng kautusan para sa conviction ng ating pagiging makasalanan. They are saying na hindi naman ako kasing sama ng iba. There are people who overestimate yung kanilang good works para sabihin katanggap-tanggap ako sa Diyos because of this exercise ng mabuting gawa, because of this religion that I have. Fallen humanity bent to reject our sinfulness. And also fallen humanity waters down the serious consequences of our sins. Para sa kanila, wala naman taong perpekto, kaya ang Diyos hindi dapat siya magparusa. Hindi dapat ako parusahan ng Diyos. At least, trinay kong sumunod sa kautusan ng Diyos. May ganitong panganib sa kaisipan ng mga makasalanan. Pero ano sinasabi ng salita ng Diyos? Galatians 3 verse 10, "For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, Cursed be everyone who does not abide
by all things written in the book of the law and do them. Nasa sumpa ng Diyos ang sumuway sa kautusan. Hindi mo kailangan ng napakaraming mga kasalanan na kinumit natin throughout our lives. Kahit isang kasalanan lamang yung ating makomit. Sinasabi ng Biblia, nasa sumpa tayo ng Diyos. And not only that, alam natin yung sinabi ni Apostle Paul, as Paul condemned the Gentiles sa first chapter ng Romans, the religious Jewish people sa Romans chapter 2, pinakita niya yung mga makasalanan, yung sangkatauhan, nasa judgment ng Diyos. From this passage, ang Romans 3:19 and following, hindi tayo hahatulan pa lamang ng Diyos. Sa ating pagsuway sa kautusan, nasa kahatulan tayo ng Diyos. Narito yung ating kalagayan bilang mga sumuway sa Kanyang kautusan. The Ten Commandments have an evangelistic role to show the need of sinners for a Savior. Kaya mahalaga na maunawaan na yung law is for conviction of sin. The law of God destroys the self-righteousness of sinners. Kasi yung kautusan ng Diyos, nire-reveal niya yung perfection ng righteousness ng Diyos para makilala natin yung ating mga sarili. Ano yung kalagayan natin sa Diyos na ito? Walang anumang self-righteous claim na makatitindig sa pamantayan ng perfect righteousness ng Diyos, hindi lamang sa Kanyang sarili, kundi Kanyang ni-reveal sa magitan ng Kanyang kautusan. Kaya walang self-righteousness na may pagmamalaki ang buong sangkatauhan dahil tayo ay mga makasalanan at itong kautusan ng Diyos. Yan yung kasangkapan na ginagamit ng banal na Espiritu to convince sinners of their sin and drives them to trust in Jesus alone. So yan yung kinakasangkapan ng banal na Espiritu for the blessing ng conversion and the use of the law, specifically for conviction of sin. Pine-prevent nito yung sinner sa kanyang attempt ng kaligtasan sa magitan ng kanyang mga gawa. Hindi natin kayang tuparin yung 10 utos. Kaya wala tayong pag-asa sa ating mga sariling gawa upang dalhin tayo sa tanging makapagliligtas sa atin. At iyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw na nakikita mo ngayon ang iyong kalagayan bilang makasalanan sa Diyos at nasa Kanyang kahatulan, may tagapagligtas na si Hesukristo na tumupad sa buong utos ng Diyos sa demand ng perfect obedience at gayon din sa pag-satisfy ng ating penalty from the law. Sumampalataya ka kay Jesus. And so, let us beware ourselves sa evangelistic approach ng decisionism na laganap sa maraming mga iglesia sa kasalukuyan. They bypasses the truths of the Scripture about the gospel just to appeal sa will ng tao na sumampalataya. Ginagawa nila iyan sa magitan ng pag-appeal sa emotion, invitation para sa na nakaugnay sa carnal desire ng tao. Let us beware sa decisionism na kung saan laganap sa maraming mga iglesia. Even in our day, they narrow the message of salvation na gusto mo bang pumunta sa langit? Ang kaligtasan, kaligtasan mula sa ating kasalanan at mga consequences nito. Subalit hindi nila itinuturo yung gayon. Para sa kanila, mensahe nila, gusto mo bang pumunta sa langit? Therefore, sumampalataya ka. At may iba, deliberate nilang ginagawa yan. They are not speaking about sins.
for the sake ng niceness, ayaw nilang maka-offend. Their message ay one-sided truth lamang tungkol sa Diyos about His love, about His goodness. Wala yung kanyang holiness, yung justice, yung righteousness. Beware of this evangelistic approach ng decisionism. Ito'y unbiblical. This is against the Scripture. The call of the gospel, which is repentance and faith, necessitates a prior conviction of sin. And we have a standard for this purpose, and that is the law of God. Jesus Christ Himself called for repentance and faith sa Mark chapter 1, verse 15. Ang gospel call ay repentance and faith. Kasi yung mensahe ng gospel ay nagbababala sa kasalanan, sa kahahantungan nito, while at the same time, pinapakita yung tanging solusyon na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So the law is for conviction of sin. So balit isang mahalagang dapat natin bigyan ng atensyon, another use of the law is for the restraint of evil in society, because the moral law serves to protect the innocent from the unjust sa community and promote the common good of all people in society. Tinatawag iyan ng mga theologians na civil use of the law. So, though there are people na hindi sasampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. And though we understand that the law cannot change a person, pero huwag tayong humantong sa maling konklusyon ng negative view ng law. Because in this aspect na ating tinitingnan, even sa ating society, ay mayroong function ang law. At yan ay for the restraint of evil in society. It has civil use for the restraint of evil, for the temporal well-being of the individual, and guides society in rewarding good and punishing evil, crimes in our nation or society. So paano natin ito maunawaan? So tingnan natin, unay responsibility ng government according sa salita ng Diyos. Kasi merong mandato yung gobyerno according to the Word of God to punish the evildoers. So maraming mga talata sa Biblia like 1 Timothy chapter 2 verse 1 up to verse 2. Pero tingnan natin itong Romans 13 verse 3 up to verse 4. Because the moral law defines what is good and evil for the role of the civil government. So meron silang pamantayan para magkaroon ng makatarungang parusa sa isang gumawa ng masama, at gayon din naman para ipawalang sala yung inosente, at nariyan yung batas ng Diyos in its second part. Now from this, let us understand or appreciate yung progress ng Revelation. Because sa Old Testament Israel, sa Lumang Tipan, the civil obedience was to enforce public religion. So yan yung kalagayan ng bayan ng Israel as Old Testament covenant nation ng Diyos. So meron silang pagre-reinforce ng public religion, meron silang pagpaparusa sa kanilang komunidad kapag sumuway dito. You have that passage sa Deuteronomy 13 verse 12 up to verse 18. Ayan yung kalagayan ng bayan ng Israel sa Old Testament. But once again, let us appreciate yung progress ng Revelation, because according sa Scripture, the Gentile government has not given this kind of authority. Once again, let us understand, special yung nation ng Israel sa Old Testament. They are the only covenant nation sa Scripture, kaya't may ganoon silang batas. Walang ganitong mandato yung Gentile government.
as we see in the clear teaching ng New Testament. For example, mismo sa Panginoong Hesukristo sa John 18 verse 36 and following, siya mismo yung nagsabi, "My kingdom is not from this world." At ano yung sinabi ng Biblia para sa Gentile government? Yan yung tinitingnan natin sa responsibility ng civil government, because the Gentile government must uphold religious liberty according to the first table ng Decalogue. Kung titingnan natin yung mga parables of the kingdom sa New Testament, pinapakita yung pagsasama ng evil, pagsasama ng members of the kingdom, kailan lamang sila maghihiwalay pagdating ng Panginoong Hesukristo. Pinapakita sa atin ang mga parables ng kingdom, yung fruitlessness sa iba ng salita ng Diyos, pero fruitfulness ng salita ng Diyos sa members ng kingdom, sapagkat ang paghihiwalay nila ay hindi dito sa sanlibutan, kundi sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya the Gentile government uphold religious liberty, hindi ito pinaparusahan sa komunidad, sa gobyerno ng mga hintil, and to enforce public justice. Ito yung pagpaparusa sa mga criminal act, public justice, not the thoughts ng mga tao according to the second table ng Decalogue. And again, we can use the passage ng Romans 13 verse 1 up to verse 5 for that assertion. So the government exercises a measure of justice in society to sustain the world until the final judgment happens. Kaya tinuturo ng Biblia yung responsibility ng civil government, and they have this moral law to define what is good and evil for their role. So there is that teaching sa New Testament for us to understand the function ng law for the restraint of evil in society. Merong responsibility yung civil government. But another thing that is important, hindi lamang sa mga nasa posisyon sa komunidad, tingnan naman natin yung mga constituents. At yan ay sumagitan ng truth, ng relation ng Decalogue to the natural law. So there is the knowledge of the law from human constitution. Meron tayong sense of the law as created according sa image ng Diyos. May ganito tayong kalagayan bilang mga tao. Sinabi yan sa atin ng Romans 2, verse 14, up to verse 15. Kaya mahalaga yung 10 utos ng Diyos. Kasi alam naman natin, tayo bilang mga tao, bumagsak tayo sa kasalanan. Though we have the sense of the law, prone tayo to suppress the truth. Prone tayo to rebel sa truth. But God, knowing that humanity's sin suppresses the moral knowledge gained from creation, nag-provide siya ng concrete revelation ng Decalogue. So, the eternal moral law, hindi lamang ni-revealed sa creation, kundi ni-revealed sa special revelation sa magitan ng Ten Commandments. This special revelation of the Ten Commandments clearly reinforces and defines what man can universally know about morality. So, meron tayong special na revelasyon bilang standard ng morality ng sangkatauhan from these 10 commandments. At meron tayong pagkaunawa diyan kasi bilang mga tao may sense tayo ng law, though we understand marred ng sin. And let me quote John Calvin para ipakita sa inyo yung relation ng natural law sa 10 commandments sa kanyang institutes. Itong sinabi ng Reformer, "Now that inward law which have above described as written, even engraved upon the hearts of all, in a sense asserts that very same things that are to be learned from the two tables." So merong sense ng law sa ating pagiging tao, at may kaugnayan iyan sa
special revelation ng Ten Commandments. So while the law cannot change an individual, it can restrain a person from committing crimes and prevent chaotic moral decline. We have a case for this, even sa Scripture. We know the Pharisees. Alam natin yung kanilang kalagayan, they are under judgment because they rejected the Lord Jesus Christ. Pero nakita natin yung kanilang external conformity, even as unconverted. In fact, opposers ng gospel because merong sense ng law yung tao. So kaya makikita natin, even sa people, sa community, the law of God can function to restrain evil in our midst. So the civil use of the law provides the government the legitimate authority to protect the innocent and punish the criminals, an authority that people in society can able to recognize because we have the sense of the law. That's why let us understand, may function yung law even for the restraint of evil in society. Kaya hindi tama na magkaroon ng negative view ng law in the Christian life. So that is for the restraint of evil in society. But last but not the least, tinignan natin kanina, why the Ten Commandments serves as a moral standard ng New Testament believers, because according sa Scripture, yung law is for believers' sanctification. Yan yung dapat nating maunawaan. This serves as a rule of life, standard of conduct for Christians. Ito yung tinatawag na normative or didactic use of the law according sa mga theologians. Bilang mga iniligtas, bigyan natin ng central assertion yung salvation dito sa use ng law for believers' sanctification. Tingnan natin yung pattern ng salvation. Prior to our conversion, yung ating kalagayan, we sin against the moral law. Hindi natin genuinely na tinutupad yung mga demand nito. We can observe that externally, but our hearts ay napupuot sa Diyos. Our hearts are apart sa Diyos na nagbigay ng kautusan. Use this passage, Romans 8, verse 7. Paul described the condition of a depraved person. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Ito yung ating kalagayan. Wala tayong true submission sa law ng Diyos as sinners. Pero nung tayo naligtas, having been saved, we manifest our right relationship with God through Christ by a willing submission to God's law. May 180 degrees na pag-turn from opposition sa law. Now, we can submit to the law. At mahalaga yung Romans 8, kasi diyan ituturo ni Apostle Paul yung ministry ng Holy Spirit. Because through the Holy Spirit, believers can learn to keep the law faithfully. So tingnan natin muli Romans 8 sa verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Yung mga believers, nasa kalagayan in the Spirit, and we can walk sa kautusan according to the Apostle Paul. And look at the word na kanyang ginamit. The righteous requirement of the law might be fulfilled in us, not for us. Kasi merong requirement of the law na dapat i-fulfill ni Christ as the only Savior, so He fulfilled the law for us.
But there is this requirement of the law fulfilled in us. Kasi dapat nating patuloy na sundin ang kautusan ng Diyos, and we can do so because we are in the Spirit as believers. So may ganyang pattern yung salvation. To understand the function of the law for believers' sanctification. But another thing na sentro sa salvation, not only the pattern, tingnan natin yung blessings ng salvation. Because the gospel not only promises our justification, our salvation promises our sanctification by faith. Sanctification stands upon justification. May primacy yung justification para simulan yung process ng pagpapabanal. Hindi natin maaaring pagbaliktarin ito. Kasi justification ay hindi mula sa ating gawa, kundi justification is by faith alone, in Christ alone. That having been justified, tayo ay may pagpapasimula sa proseso ng sanctification. Because sanctification necessary follows from justification. Hindi to optional sa mga Kristiyano, mangyayari ito sa mga iniligtas ng Panginoong Hesukristo. Because our salvation ay nagpuproduce ng living faith, not only in our words, kundi nakikita sa ating mga buhay. At yung ating salvation hindi nagdudulot sa atin para manatili sa anumang kasalanan, sapagkat sa kayamanan ng biyaya, dapat tayo ay tumalikod sa kasalanan. May it never be, according to the Apostle Paul, nagagawing lisensya yung biyaya to live in sin, because what follows after justification is sanctification. May ganyang biyaya yung ating kaligtasan. So the Decalogue is a standard to which every Christian should be growing in their sanctification. And let me again cite another example for this. You can use it to defend this assertion. Paul instructed the Ephesian church to live according to the Ten Commandments. May ganyang pagtuturo mismo si Apostle Paul sa kanyang letter to the Ephesians, chapter 2, verse 25, about falsehood. And that is in line with the 9th commandment. Chapter 4, verse 26, be angry but do not sin, in line with the 6th command. Chapter 4, verse 28, prohibition sa stealing, 8th command. Chapter 5, verse 3, sexual immorality, the 7th command. Chapter 5, verse 3, covetousness, the 10th command. Chapter 5, verse 5, idolatry, talks about the 1st to 3rd commandments. Chapter 6, verse 2, familiar tayo sa 5th command. May ganyang halimbawa sa salita ng Diyos. And that's why our confession sa 1689, ipinakita sa atin yung biyaya ng Panginoon through the work of the Holy Spirit. So believers can freely and cheerfully obey the Ten Commandments. So the 1689, chapter 19, is about the law of God. And there's that assertion sa paragraph 7, because we must understand the law for believers' sanctification. So from this threefold use of the law, so let us point the unbelievers to the gospel by proclaiming their condemnation from the law. Meron dapat tayong ganitong aplikasyon, because the law is for conviction of sin. Let us not neglect our role in influencing social righteousness in our nation or society. Dapat magkaroon tayo ng just lifestyle bilang mga mananampalataya. Let us vote for just rulers. Let us pray for their just exercise ng kanilang power, pag-prevail ng justice sa ating society. Why is that? Because the law is for the restraint of evil in society. But let us also delight to express our love for God and for others by truly conforming to the law. We have this duty na dapat nating i-exercise with delight.
Kasi niligtas tayo ng Diyos. Mayaman yung kanyang biyaya sa atin. Because the law is for believers. Sanctification. That's why the threefold use of the law shows how the Ten Commandments, though from the Old Testament, continue to apply to the Christian life in the New Testament. So yan dapat yung malinaw nating maintindihan. At thankful tayo sa illumination from the ministries ng 16th century reformers like Martin Luther, who asserted the pedagogical and civil use of the law sa kanyang ministry noong 16th century. With the same emphasis inassert ni Luther, dinagdagan ito ni John Calvin ang assertion that the law is for believer sanctification. Because according to the scripture, now we know that the law is good if one uses it lawfully. Paul rejects the wrong approach ng mga false teachers sa 1 Timothy chapter 1 that they use the law of God for their mythologies, their ascetic practices, their legalism. For the Apostle Paul, merong lawful use ang law. At yan ay binibigyan sa atin ng malinaw na pagkaunawa in what we learned this morning about the threefold use of the law. So we still have time para sa ating Q&A. So let us proceed sa ating discussion. So meron po bang clarifications or questions sa ating tinignan this morning? So, Brother Rupert? Yes. Hello. Hello. Hello, good morning po, Kuya Jaire. Ask ko lang yung kanina nakalagay sa slides. Sanctification is necessary and it follows from justification. Like for example, yung the thief on the cross. Di ba last minute salvation siya? So, meaning exempted siya sa sanctification. Ano po ba explanation doon? Parang ganun. Promoted kagad siya sa glory. Pero kung hindi nangyari yun sa kanya, his justification will necessary magpuproduce ng sanctification sa kanya. Pero dahil after that person believe in the Lord Jesus Christ from the word of the Savior Himself, you will be with me in paradise. So, yun yung word na talagang nag-assert na ligtas yung thief sa cross na iyon. Kasi yung kaligtasan hindi sa gawa, kundi dahil sa pananampalataya kay Hesukristo. Pero dahil wala siyang panahon, according sa providence sa kanya ng Diyos, hindi nag-manifest sa kanya yung sanctification kasi promoted siya sa glory. Pero yung special case na yan ay hindi natin dapat gawing dahilan to neglect sanctification in ordinary life ng believer. Kasi tayong may mga panahon na binibigay pa yung Diyos after we believe, tayong pinagaloban pa ng many years, talagang uunlad tayo sa sanctification, uunlad tayo sa kabanalan, dahil bahagi iyan ng pagpapala ng kaligtasan, a subjective blessing ng salvation. Justin? May nangyayari sa Luneta ngayon, wala magtatanong. Kaya siguro Jerome. Yun ang naisip ko, Brother Jai. Tanong ko lang, given yung law of the land is a shadow of the Ten Commandments, should we not be concerned or should we be indifferent to what's happening to our government right now? Kasi yung parang, yung mga reformed na Christians are
let's say, hindi ganun ka-active sa social mga issues? O dapat bang hindi tayo active? Yun lang. There's that approach ng theonomy na kung saan makikita natin aggressive sa field na iyan. Pero again, katulad ng ating pinag-aralan, kahit mahalagang i-refresh ito, hindi mo kailangan maging theonomist para maging aktibo ka dyan. Because even sa pagiging Reformed Christian, sa pagiging isang Reformed Church, mayroong function ng law to restrain evil sa society that calls our role to influence just lifestyle sa ating buhay bilang mga mananampalataya as civil citizen. So kahit mahalaga yung tamang pagkaunawa sa law para maipakita din natin at hindi pabayaan yung ating role as believers to influence yung righteousness sa ating community. So binanggit ko kanina on that application, di ba? Pananalangin natin sa mga pinuno natin sa lipunan, pananalangin natin na talagang ang biyaya ng Diyos kumilos even sa pag-prevail ng justice sa ating society, ating pakikitungo ng tama sa ating kapwa. So, yan yung mga bahagi ng pagiging aktibo ng mga mananampalataya even sa society. Huwag natin itong i-equate na naging aktibo tayo because sumasali tayo sa welga, sumasali tayo sa civil disobedience. By right approach and application ng Ten Commandments, we are influencing actively pagdating sa kabutihan ng ating society. So, tinatawag tayo for that, even sa function ng law for restraint ng evil sa ating society. So, hindi lamang sa magitan ng pagwewelga o civil disobedience. In fact, kung gagawin natin iyon, talagang meron dapat reason na talagang masama yung pamamalakad. We exhausted already the means according sa batas ng community. That's why our conscience dictating us to disobey or even to sumama sa mga rallies. Pero we will be doing that nasa sa church, kundi bilang individual citizen. So, yun yung gusto kong sabihin for that. So, may follow-up po ba? Sige po. Saan? Nakalimutan ko. Sorry, senior moment. Follow-up ko lang. So, kasi yung mga, let's say yung mga medyo political na yung mga Vico Soto, which against Joel Villanueva, obviously naman medyo maganda yung, madali lang piliin kung sino yung quote-unquote more righteous. So, as an individual, sinabi nyo, hindi ba masama na you actively endorse or promote a candidate as an individual, not as a church lang? For example, ako, I go for Lacson. So, at kahit papano during the conversation, nasisingit ko yung pangalan niya. So, masama po ba yun? Or yung thoughts niyo na lang po? Okay, so, we can do that again as individual citizens. So, if you are really convinced na yung isang tao, merong isang politikong o kandidato ay meron talagang kakayahan to really lead ng merong justice sa magiging position, you can influence others. Pero we are not doing that as a church. As a church, meron tayong kandidato na in-endorso because again, the calling of the church is to evangelize the nation. Dalhin yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin calling na maging mag-tap sa power ng politics. Kasi yung power na kung saan kumikilos sa iglesia ay kapangyarihan ng Diyos. Higit sa anumang kapangyarihan
na meron ng sanlibutan. So we can do that as individual citizen at hindi rin natin kailangan ng mga Christian politicians. Pagdating sa mga positions, so ang kailangan lang natin ay may kakayahan talaga na mamuno with justice and ultimately our hope. Even sa pagbabago is not the power ng politics, kundi yung pagbabago na mula sa Ebanghelyo. That's why dapat nakafocus talaga yung church to evangelize the nation because yung tunay na pagbabago mula sa kaligtasan at yung kompletong pagbabago, walang iba na mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, di parusia. So, okay naman po. Sige po. Follow-up or other questions? Kuya Joel, meron po kayong question? Okay, so kung wala nang katanungan, so siguro si Pastor Mon baka gusto pong may idagdag sa mga... Okay, so okay naman daw. Okay, so kung wala na pong mga katanungan, so let us... Kuya Wancho, sige po. Paki-summarize lang yung question, Kuya Wancho. Hindi gaano mahaba. Pero kasi sa akin, kung ang uukol natin doon sa batas ng Diyos, tatawagin tayong law-abiding citizen. Pagka ang batas naman ng Diyos, sinusunod natin, we are a believer o Kristiyano. So, hindi talaga pwedeng pagsabayin yon. Pero, ang ano ko lang, pagka nagkakasala ka sa batas ng tao, may karapatang parusa. Sa batas ng Diyos, may karapatan ding parusa, pero magkaiba. Yun ang ano ko, yun ang isip ko. Kasi pagka ang lalong-lalo na dyan sa politika, alam na natin yan, obvious na sa tao na talagang medyo may ano yun, kampi-kampi. Pagdating sa Kristiyano, inaalis ng Paiso Kristo yung pagkampi-kampi para hindi maapektuhan yung pananampalataya ano ng po yung bawat question isa. ninyo, Kuya Wancho? So, paano pag nagkakasala ang Kristiyano? Ano ang gagawin ng Kristiyano pagka nagkakasala sa Panginoong Diyos? Kasi may iba-ibang kasalanan na pwede sa tao na hindi kasalanan sa Diyos, pero kasalanan sa tao. Pero may kasalanan sa Diyos na hindi kasalanan sa tao. Kaya kaya mahalaga din, tiningnan natin kanina yung relation ng Decalogue sa natural law. Kasi yung mga things that humanity can universally know sa kanilang reason at observation, ay nagagawa nila yon because of the sense of the law. So we can have conclusions na talagang moral from our reason and from our observation sa creation. May kakayanan tayo magkaroon ng moral conclusion. Why is that? Because of our sense ng law. Pero yung law na iyan ay hindi lamang sa ating constitution, kundi ni-revealed para mas maging malinaw. Kaya hindi magkalaban, kundi magkasang-ayon yung mga iyan upang higit talaga nating maunawaan kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Hindi lamang meron tayong sense ng law, mayroong special revelation ng law. May 10 Commandments. At kung yan ay papairalin sa society, especially the principles of the second table ng law, talagang ma-acquit yung innocent sa ating society, mapaparusahan yung criminal by that standard. Kaya hindi magkalaban, kundi magkasang-ayon. In fact, hindi maaring magpairal ng batas yung mga nasa gobyerno ng laban sa second table ng law. They cannot do that. Magiging mali yun, magiging destructive sa life. Kaya whatever lawfully na kanilang gagawing batas must be under the principle ng second table ng law. Nasa Christian, huwag din natin i-compartmentalize na sa iglesia lang tayo law-abiding, kundi law-abiding tayo sa buo nating buhay, even as citizens. Because again, merong function yung law sa restraint ng evil, even sa society, kaya meron tayong role
in influencing righteousness in our community. So let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagtuturo ng iyong mga salita as we close this short series ng Ten Commandments. Maraming mga maling mga diwa ang mga makasalanan, maraming mga maling pagtuturo, even those who claim na sila ay mga Christian groups. Maraming salamat because we can correct that even sa aming short series. Nakita namin, Panginoon, patuloy yung kahalagahan at yung wisdom ng kautusan mo sa aming mga buhay para hindi lamang kami kontento sa pakikinig nito, hindi lamang kami kontento sa pagsasalita lamang ng kautusan, kundi talagang i-desire namin, Panginoon, na bigyan ito ng aplikasyon sa aming mga buhay to really live a life that is walking closer to you, nang umuunlad sa pag-ibig, nang umuunlad sa higit na pagiging kagamit-gamit. Kaya by your grace, Panginoon, tulungan mo kami to be faithful in our conformity to the law as individual believers and even as members of this church. Save also those who are apart from the Lord Jesus Christ because they heard the function of the law for conviction of their sins. There is that Savior in Christ. So help them to believe the Lord and Savior Jesus Christ. And we pray to you all these things in Jesus' name. Amen.